Yung yung parang walang kwentang taong kausap. Presidente ito, hindi 'to ordinaryong tao, Hindi 'to yung barangay captain o kagawad lang. Hindi ko naman sinasabing walang kwentang kausap yung mga yun, pero dapat yung knowledge mo pangkalahatan, eh. Sige na nga, pakinggan na nga natin 'to kahit Ito nakakabuwisit. naman, opo. Anong realization nyo na ganito po ang naging resulta po ng eleksyon, may kinalaman po sa administration slate? Para sa akin, I have two conclusions dito sa election. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sa'yo Sawa lang. na sa politika. Hindi, sa'yo Ang lang. mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kundi sa aming lahat. Wag Tama mo, na dali, yung dali. pamumulitika ninyo. Don't speak for the Duterte. Sa'yo lang. Ano realization mo? Bakit ka nagsasalita para sa mga Duterte? Sino ka? Kala mo naman. Huwag kang yung sarili mo lang pag-usapan mo. Huwag kang nangingialam sa iba. Ay kasi yung mga Duterte, tuloy-tuloy lang eh. Palakas sila ng palakas, ikaw pahina ka ng pahina, tas mandadamay ka ng iba. Ano ka ng wewe, At kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin naman eh. Tama rin naman. Bakit? Trabaho ba ni Duterte yan? Vice President, trabaho ba niya yan? Hindi. Ikaw lang may trabaho niyan. Ang Vice President never trabaho niyan magsilbi sa taong bayan o kasi ikaw may control ng executive eh. Hindi naman pwedeng mangialam si VP Sara Duterte doon. Trabaho mo yan. Alam mo naman ang trabaho ng Vice President, mag-antay lang na mawala ka. Hindi totoo naman eh, di ba? I mean, ang Vice President, nag-aantay lang yan kung sakasakali may mangyari sa presidente. Sana, sana kung may mangyari, tsaka siya papalit. Sorry mali lang yung pagkagamit ko ng words. Kung papalit, kung may nangyari, siya ang papalit. Yun lang naman, ito pangkalahatang trabaho ng Vice Presidente, hindi lamang kay Marcos ito, Pangkalahatan ng trabaho ng Vice President, pag nawala ang presidente, pagka baldado ang presidente, kung ano man ang nangyari sa presidente, papalit ang Vice President. That's the only job of the Vice President. Nothing else, nothing more. Tapos sasabihin mo, dadamay mo ngayon ng dapat di kami nagbabangayan para intindihin namin ang mga mamamayan. Hindi, ikaw lang. Walang damayan, trabaho mo yan. Hindi mo na kaya? Bumaba ka na kung hindi mo na kaya. Si VP Sara Duterte na. Bumaba ka na. Hindi totoo, di ba? Kasi parang pagod na kayo, hirap na kayo, hindi nyo na alam gagawin ninyo. Di paubayan nyo na lang sa Vice Presidente. Ito kasi ang problema dito kay Marcos, Sobrang kitang-kita mong mahinang nilalang talaga ito, mamang to. Mahina talaga. If you're the president and may nakita kang mali o kakulangan, hindi ka naman dadamay ng iba. Hindi problema. Hindi mo nasasabihin, hindi kasi nag-aaway-aaway problema. Hindi. Dapat isa lang yan. Ayusin ko yan. Sigurado yan. Bukas na bukas, maayos na yan. Ganun. Yan, alam mo, ang layo nito ni KPRRD. Kay Isko pa lang ang layo na eh. Hindi kasi si Isko, di ba? Yun yung sinasabi niya nung bakit kay Hani Lacuna, di ba, na nagka-leche-leche. Kasi ang ginawa ni Hani Lacuna, walang ginawa kung hindi sisihin yung past administration. Instead na, ikaw na nasa posisyon, gawin mo na yan. Ipagpapatuloy mo na lang, hindi mo pa napagpatuloy. Parang ganito kay Marcos eh. Ang simple-simple na lang ng gagawin mong trabaho. Inayos na ni Pangulong Duterte ang lahat, ipagpapatuloy mo na lang, hindi mo pa ginawa. Kung ano-ano pa kasi inatupag ninyong concert dyan sa loob ng Malacanang. Puro kayo concert, puro kayo party. Talagang hindi nyo maayos ang trabaho ninyo. Tas gayon, mangdadamay ka ng iba. Hindi, kasi nagkakaroon kami ng politika, kaya nag-aaway-aaway. Lahat kami dito aayusin. Ikaw lang ang mag-ayos. Ikaw ang magulo. Sa totoo lang, ikaw lang ang magulo. If you're a strong leader, lahat ng nasa baba mo, gagalaw. Ang problema, hindi naman ikaw ang strong leader eh. Halatang meron kang ibang nagdidesisyon. Mismong kapatid mo na nga nagsabi na si Amy, sinasabi niyang mahina ka nila lang. Ayaw lang na niyan diretsuhin.
Sinasabi niya ang nagpapatakbo ng gobyerno is ang Romualdez Araneta. Simple na lang yun eh. Ibig sabihin wala kang kwenta. Ibig sabihin mahina ka nila lang. Ibig sabihin wala. Echos ka, ganun. Anak ka ng wewe, oo. Yeah, Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Kaya mabuti. O, tapos na yung eleksyon. Tama na yung politika. Tama na yung politika. Magtrabaho. Ikaw ang tumama ka na. Maggawin na natin lahat ng kailangan gawin. So nagsawa ang tao. Ano po yung pangalawa? Na Yung sabi niyo, pangalawa, corruption? disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Inamin niya Alam ko talaga anak nangyari ng dyan. weting. Dahil nung bago akong upo, sabi ko ayokong mangyari na business as usual. Yeah, po. Dahil walang mangyayari sa Pilipinas. Hanggang doon na lang tayo. Hindi tayo aalsa. Sabi ko, kailangan natin baguhin ito. Kaya tinignan ko yung malalaking mahihirap na proyekto na long-term ang magiging effect. Yun ang trabahuhin natin. Yeah, po. So, tinrabaho namin. Kaya ang lalaki, yung mga project na ginawa namin priority, yung mga tourism, yung mga health, yung mga puro malalaki. Health, tourism, yung logo. Yun ba? Yung health, tinanggalan ninyo ng pondo ang PhilHealth, yun ba ang trabaho? Napakasinungaling nito sobra. Sagad sa butong kasinungalingan nitong taon to. Malaking proyekto. Ang problema sa malalaking proyekto, transportation, Medyo matagal eh. matagal Matagal talaga. yan, Kahit na super efficient, walang problema, tama, hindi nagka-problema. Matagal talaga yan. Opo. Isipin mo, yung subway, huhukayin mo yung para makadaan yung tren. Matagal yun, matatapos yan. Tapos na ako, matagal na akong tapos. Opo. Pero sa So, hindi mo na gagawin. Kasi nga, hindi makikredit sa'yo. Anak ka ng weting talaga, oo. Anak ng weting. Bakit? Hindi pa pwede. Alam mo ba, tayo na lang ang walang ganyang klaseng mga tren-tren? Wala nga tayong bullet train eh. Alam mo yung ibang mga karatig natin? Wag na nating banggitin ng Japan. Wag na nating banggitin ng Hong Kong. Ay mga Singapore, Malaysia, Thailand, pati Indonesia. Actually, hindi ko ngayon ko lang nalaman recently sa Indonesia. Sabi ko, napakagrabe naman. Kawawa na talaga tayo. Sobrang iwan na tayo. Tapos eto ka sasabihin mo, wag na natin yan kasi matatapos ako na hindi matatapos yan. Anak ng weting talaga ito. Wala ako masabi dito. The best president ka talaga. Ay, totoo. Wala ka talaga. Wala kang kwentang presidente. sabi ko, kailangan magawa natin ito. Kasi kung hindi natin gawin, paano na? Hanggang dito na lang tayo. Kailangan gumawa tayo ng bago. Ang nasa isip ko, may magandang kasabihan, if not us, who? If not now, when? Kailangan gawin na natin. Opo. Ngunit, ito talagang na-realize ko, na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mas maliit na bagay. Yung para maging masagbaginhawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase. Para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Kasi iniisip ko, hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Opo. Anong gagawin natin ngayon habang Yung inaantay immediate, na? Anong gagawin natin ngayon? Ayun. Ano ba ginawa mo? Gumanda ba? May naayos ba? May nadagdag ba? Sino gumawa ng busway? Yan ang tama. Dapat mong gawin. Yung katulad na ginawa ni Pangulong Duterte. Immediate. Anong ginawa mo? Wala. Nga. Meron pala. Nagbalikan na yung mga mandurukot sa airport. Yun pala yun. Yun ba ginawa mo? Ako nagtatanong lang kung yun ang ginawa mo. Ano talagang bibigyan natin ng atensyon Pero, ngayon? inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo.
Nag-concentrate kami lahat, yung kabinete lahat. Sinasabi ko, ito yung mga importante. Mhm. Kailangan umpisahan natin ito. At kahit wala na tayo rito, nasa lagay na yan, na tuloy-tuloy na yan. Kailangan ng talagang tapusin. Yun ang talagang iniisip ko. Hanggang ngayon po ba, meron pa rin kayong countdown ng natitirang mga araw niyo sa Malacanang? Araw-araw. Pumapatak yung ano. Yung metro, yung metro. Oo. Anong nararamdaman niyo kapag pag tingin, 1,130 plus days na ganun. lang? Ano pong nararamdaman? Hirap na hirap si Katon Ying, oh. Alam mo, I can relate to you. Hirap na hirap kang ibenta yung presidente mo, no? Sakit sa bangs niyan. Wala ka ma-example. Naman yung pagkaganon. Ganon din, mula nung umpisa, kailangan natin madaliin to. Ba't ang bagal? Ba't wala pa? Bakit hindi pa magawa? Opo. Binibiro ko nga yung mga mayayaman kong kaibigan, yung mga malalaking taipan. Sabi ko, naiingit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Opo. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin. Ang hina, ampot. Alam mo, eto Marcos, kung sino man na nag-advise sa'yo na gumawa ka ng ganyang vlog, sisantihin mo na. Mas lalo mong nilalaglag yung sarili mo. Mantakin mo, sabihin mo yan. Sabihin mo sa taong bayan na habang ang nainggit ako dun sa mga private na kaibigan ko, mga tay ko na once inutos nila, sumusunod lahat hanggang baba. Pero ako, kailangan kong kumbinsin lahat. Para mo sinabing wala kang kwenta. Para mo sinabing hindi ko kaya. Ang Pangulong Duterte pag nagsalita, pag sinabi kong stop it, walang niya kayo. O, di ba? Pag ako, gusto ko, siguraduhin ninyo. O, ganun ang Presidente Duterte. Ikaw, kulang na lang, umiyak ka, magbakaawa ka sa mga sekretary mo. Parang awa nyo na, sundin nyo ko, please. Please. Remulla, parang awa mo na, sundin mo na ako, nagmumukha na akong tanga. Please. Huwag naman ganyan. Para ka hindi presidente umasal. Dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, bagong idea, siyempre ilalapit mo dun sa rank and file, di ba? Opo. Para implement ninyo ito. Naku, ang sagot laging bumabalik. Ay sir, hindi pwede yan. Baka makuha kami. Totoo rin naman. Opo. Dahil patong-patong ang mga batas natin eh. Kung minsan, contradictory, lahat ng tao masyadong maingat. Opo. Which is okay na maging maingat. It is okay na magkaroon ng checks and balances. Pero wag naman maging paralysis doon sa bureaucracy. Nararamdaman ko po sa inyo yung frustration nyo, no? Na may gusto kayong gawin pero hindi nyo magawa. Pasensya na uli kayo. Tatanungin ko lang itong tanong na to. Masyado raw kasi kayong mabait. Marami nagsasabi sa akin yan. Oo. Anong gagawin ko? Maging masamang tao. Hindi ganun, Mr. President. Sakit mo talaga. Gusto ko nang iumpog tong ulo ko. Alam mo kung bakit nila sinasabing sobra mong bait? Ibig sabihin, yung mga taong nasa paligid mo, nag-aabuso na, wala kayong ginagawa. Ang ibig sabihin po, sa madaling salita, masyado kayong mahina. Hindi yung mabait na masamang tao o mabait. Hindi yun. Kaya kayo sinasabihan na mabait kasi wala kayong kwenta. Halimbawa, yung daga, sinabihan mo, yung mabait ingatan mo, sarado niyo yung ating pagkain kasi yung mga mabait dyan. Sinasabi nilang mabait kasi ayaw daw nila ma-offend yung daga. Ewan ko ba yung mga tao, mga Pilipino talaga. Ako, demonyo kayo, mga daga kayo. Alam mo, kwento ko lang nung ako po ay nakatira pa sa mansion. Mansion talaga. Hindi, nung nakatira pa ako dun sa aking pamilya,
Yung nanay ko lagi sinasabi, oh, ingatan, lagyan nyo ng ano to, para yung mabait, hindi kagatin yung mga ano nyo, mga damit nyo. Tapos sasagot ko naman sa kanya, anong mabait? Yung mabait, kasi tinan nyo, inaano yung mga pagkain natin. Sasabihin ko sa nanay ko, hindi mabait yan, demonyo yan. Kinangat-ngat nga yung mga damit ko. Sasabihin niyo, shh, ingay. Shh, mabait. Pag narinig ka niya, mas lalo kang gagantihan niya. Yung daga, narinig ako. Sabi ko, hindi, mga demonyo yan, mga animal yan, mga ginaganon ko talaga eh. Ayun, kinabukasan, kinagat niya. Hindi, biro lang. Naintindihan niyo yung ibig sabihin? Bakit sinasabi yon ng ibang tao yung mabait? It's not to offend eh. Diba? That's the purpose. I mean, exaggerated na yung sa daga. Diba? Sinasabi kang mabait para hindi ka i-offend na masyado ka naman mabait. Hindi. Ibig sabihin nun, pabaya ka. Ibig sabihin, mahina ka nila lang. Pag sinabihan ka ng kaibigan mo na masyado ka kasing mabait na boss eh, kaya tuloy nagiging abusado yung mga nasa baba mo. Anong gusto mo, maging masama ako? No wonder, Bongbong, Bonnet, no wonder, kinuha mo si Claire Castro. Pareho kayo ng utak. Ang ibig sabihin ng mabait, mahina ka nila lang, wala kang ginagawa at pinababayaan mo yung mga umaabuso sa gobyerno. Ganon! Gago! Tuwan-tuwa ka pa ngayon na tinawag kang mabait. Tingnan mo itsura mo. Mukha. Alam mo, tama talaga sa yung ginawang pelikula ng kapatid mo. Tama talaga yung ginawa niya ng kapatid mo na tinalakan ka ng tatay mo noon. Totoo naman eh. Tama talaga eh, yung pag-portray nung kapatid mo sa'yo na tinalakan ka ng tatay mo dahil mahina ka nila lang. Wala kang alam. Yan ang sinabi sa'yo ng tatay mo Hindi ako nagsabi niyan. Yung kapatid mong naggumawa ng pelikula. Hindi ko naman mababago yung ugali ko. Pero, mo, siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dahil, wala kailangan talagang maging mas efficient ang mas mabilis ang pagdating. Kasama na siguro yan sa eleksyon namin dito sa naging eleksyon nakaraan. Pasensya na kayo uli. Bagamat ang gusto nyo sana wag na munang politika bago lang natin iwanan yung eleksyon. Can you categorically say na ayaw nyo po ng impeachment? Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat with the new lessons learned. Papasok na po kayo sa second half, kumbaga sa basketball. Papasok na sa second half. Binabanggit nyo kanina yung mga kailangan ng tao, yung agad-agad. Ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad, especially yung tungkol sa bigas. Pagkain, number 1 yan sinusumbatan kayo mula day 1 hanggang tinuturuan niya, no? Hindi, magaling. Actually, pag ako naging politiko, kukunin ko ito si Taberna. Ang galing niya mag-promote eh. Ang galing niya mag-feed ng mga hindi alam nung kausap niya. Ang galing niyang magturo yung leading questions niya. Ang galing, hanga ako sa kanya. Ang galing niyang promoter. Ang galing niyang PR. Talagang niya yung pag hindi na alam nung kausap mo, yung kausap mo medyo wala ng sense, i-direct ka niya. Diba? Kukunin ko ito pag ako naging politiko. Galing eh. Hanggang sa kamakailan lang, yung 20 pesos na bigas. Okay, tatanungin ko po kayo, nilaunch niyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon. At ang sinasabi na iba, ako, hindi sustainable yan. Patsi-patsi lang yan. Hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ba ngayon nyo lang ginawa yon? At pangalawa, hanggang kailan ba to? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa nung 2022? Nung 2023?
Dahil hindi namin, nung 2022, 2023, 2000, hindi pa namin kayang gawin. Bakit? Ang key dyan, yung production. Opo. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Kaya sa production, dahan-dahan, inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Opo. Ewan ko sa'yo. Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal na spoiled. Basta't import lang ng import. Tapos, yung importation niyan, illegal and legal. Opo. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pang-control doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Kaya nag-hoard. Opo. Yan. Ang una na, kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag-raid kami ng mga warehouse. Itong pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito? At hindi na iniintindi, basta't puro ang import natin. Dahil lang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Kumikita sila. Opo. O di bakit nila papalitan? Sige, pasok lang sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production. Hindi iniintindi yung sistema. Hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Wala ganun. Kailan po itong mga nag-smuggle? Basta ito yung nakita namin. Opo. Nung pag-upo ko, meron talagang ganyan. Nung inipit namin yung mga smuggle at rineraid na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan, meron mga taong kailangan palitan, ibang konsepto na. Sa madaling salita, kailangan pa namin ng mga 6 na taon para mapalitan. Tapos alam ko na yung sasabihin nito pagdating ng panahon na para magpatuloy ang pagbabago, para maayos at bumaba ang bigas, iboto niyo uli ako. Hindi pala pwede yun. Unless baguhin niyo. O kaya iboto ninyo itong pinsang ko. Malamang, ganun ang tono ninyo pagdating ng panahon. 'Di ba? Para lang ma-justify nyo na kailangan nyo pa ng isang continuity. Hindi nyo pwede kasi gamitin yung continuity dahil yan, ginamit mo na yan nun kay Duterte, continuity. Nag-continue ba? Hindi. Ang layo mo. So, ngayon lang namin nabuo lahat. Mr. President, ang isa pa pong importante sa tao, kalusugan, di po ba? Galing mag-bat in ni no? Hindi, ang galing. Sa totoo lang, idol ko talaga to si Taberna. Hindi na masagot na maayos ni Marcos yung tungkol sa bigas eh. So, sinegway niya na. Ikat niya na kasi, sandali, baka mamaya madulas ka pa sa kung ano-ano. Kasi dito, sinasabi na ni Marcos yung tungkol sa bigas na ang may mga kasalanan, public official din. Yung mga nag-i-import daw, mga smuggler, mga public official din. Kung ikaw ay tunay, sorry, hindi naman pala tunay. Tunay naman pala to si... Kung ikaw ay hindi... Andali. Ayoko. Kung ikaw ay independent na reporter o kaya nagtatanong sa Pangulo, ang dapat mong sundan, Mr. President, anong ginagawa ninyo? Bakit inabot kayo ng 3 taon at hindi ninyo ipinakulong yung mga smuggler? Sabi mo, public official, ba't hindi mo kinundi na, hindi mo tinanggal, hindi mo anong ginawa mo dito sa mga public official na sinasabi mo ay involved sa smuggling? Di ba? Kung ikaw ay isang independent na reporter or di kaya anchor, yun ang itatanong mo. Ifa-follow up question mo, hindi. Ano tinanong niya? Sabi siguro ni Anthony Taberna. Sabi to. Baka palitan natin. O sige, PhilHealth. PhilHealth. Yung tungkol naman sa health. Maano nyo sa health?
meron naman ng kung anong nahihingi ang mga tao. Pero pagpunta nyo sa ospital, lalo sa public hospital, ang hahaba pa rin ng pila. Yun ang problema. Hindi po ba ang haba ng pila? Tapos yung mga tao, parang hindi pa rin nila alam na meron palang mga Anthony Taberna, nalulunok mo na ganyan ang amo mo? Alam mo eh. Hindi ako sorry I'm a bit disappointed with people like this. Matalino sana to si Anthony Taberna. Ako, walang biro Lumaki ako sa 2x2. Alam niyo yung 2x2 na programa niya? Sa DCMM pa. Lumaki ako. Bata pa lang ako noon. Pinakikinggan ko na yan. Sa radyo pa lang, pinakikinggan ko na. Matalino itong maman to. Hindi ko maintindihan kung paano mo nalulunok na sumipsip dyan kay Marcos na alam mo na wala naman nagagawa sa Pilipinas. Hindi ako, nagtatanong lang ako, Anthony Taberna. This is a serious question. Paano mo nagagawang sumipsip dyan? Nasisira yung credibility mo, honestly. Sirang-sira. Kasi wala sigurong matinong media o matinong media personality na hindi alam na mahina talaga si Marcos. Alam yan, sigurado ako ng mga kaibigan mo. Alam yan. At alam din nila kung ano yung ginagawa mo. At alam ko, sigurado, kung anong nasa utak ng mga kaibigan mo. Kung bakit mo ginagawa yan. Alam nating lahat yan. Pero paano ako, ang question ko na lang dun, paano mo nalulunok yun? Ako hindi ko kayang lunukin yung ganyan honestly. Hindi ko kayang lunukin yung ganyang klaseng para lang whatever. Ayoko na lang magsalita. Pero paano mo na yan? Di ba? Ako po, sabi ko nga sa inyo, pag ako may nakitang hindi maganda, kahit kaalyado, binabanatan ko Dami nga nagagalit Banat bay, wag mo nang tirahin niya kasi ganito yan, kesa naman hindi ma-unite ang mga DDS, ganyan. Hindi If we are fighting for the truth, justice, let's fight for it. No matter what color, no matter what, kung sino yung tatamaang tao. Kasi hindi naman ang pinaglalaban natin ay yung tao. Ang pinaglalaban natin yung katarungan. Yung pinaglalaban natin yung kaayusan ng bayan natin. Kung sino magdudulot ng kaayusan sa bayan natin, yun ang ating susuportahan. At kung sino yung makakasira sa mga desisyon, yun ang ating babanatan. Kaya nga ang tema ng ating channel, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Anthony Taberna, you're so disappointment. Mali po yung English ko. I'm so disappointed. Yon, ikaw talaga banat ba yun? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
Walang